Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan, at patnubayan hanggang sa marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Kyrie
Quezon. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan
upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawan taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya'y nagbalik ng may kadakilaang lantad, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang Hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong papupurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo ang lahat. Emmanuel na Hari namin, halina't kami sagipin.
at utos mo'y tutuparin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanali kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ang unang dapat natin tandaan kapag narinig natin ang ganitong ebanghelyo ay hindi si Maria ang unang bumisita. Narinig natin ang salaysay sa kanyang pagbisita sa kanyang pinsang si Elizabeth at sa asawa nitong si Zacarias. Pero hindi siya, si Maria, ang unang bumisita. Ang Diyos ang unang bumisita kay Maria. Yan ang narinig natin kahapon sa Ebanghelyo. Ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Ang Diyos ang nauna. Ang Diyos ang nagsimula. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng ating buhay, ang kasaysayan ng mundo, ang kasaysayan ng tao, laging ganyan. Nung ba tayo ay nilikha ng Diyos, tinanong ba tayo, gusto mo bang likhain kita? Nung bang lumikha ang Diyos ng mga bagay, ang mundo, ang mga bituin, ang lahat, nagtanong ba ang Diyos, gusto mo bang likhain ko kayo? Hindi. Ang Diyos ang nagkusa. Ang Diyos ang nagpasimula. Nung ba tayo ay ibigin ng Diyos, tinanong ba niya tayo, gusto niyo bang mahalin ko kayo? Hindi. Kundi ang Diyos ang unang umibig.
ang Diyos ang nagkusa na magmahal. Kaya't sa simula pa lamang, lagi na ang Diyos ang nauuna. Ang Diyos ang nagpapasimula. Siya rin ang unang bumisita kay Maria. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, kapag tayo ay nagmamahal sa Diyos, kapag gumagawa tayo ng mabuti, ito'y dahil minahal tayo ng Diyos. Ang pag-ibig natin ay tugon lang sa pag-ibig ng Diyos. Hindi tayo nagpapakabait upang ang Diyos ay maging mabait sa atin. Hindi tayo nagpapakabait upang ang Diyos ay gawin ang gusto natin. Kaya tayo nagpapakabait ay sapagkat gusto nating tapatan ang pag-ibig na ipinakita ng una ng Diyos. Ang Diyos ang nagsisimula, tayo lamang ay tumutugon. Ang Diyos ang unang nagmahal, tumutugon lamang tayo sa Kanyang pagmamahal. Yun ang una nating tandaan. Ang Diyos ang unang bumisita. Ang ikalawang dapat nating tandaan ay ito. Matapos na bisitahin ng Diyos si Maria, hindi maikubli ni Maria ang kanyang kagalakan. Hindi niya maitago, walang masidlan ang kanyang kagalakan. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, siya'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Binisita siya ng Diyos. Ngayon naman, nagmamadali siyang bisitahin si Elizabeth. Para saan? Anong dahilan? Para makipagchismisan kay Elizabeth at itanong, totoo ba? Totoo ba yung chismis na nabalitaan ko? Totoo ba na ikaw ay nagdadalang tao? Hindi. Si Maria ay nagmamadali na bumisita kay Elizabeth sapagkat gusto din niyang maranasan ni Elizabeth ang kagalakang tinanggap ni Maria. Mary received the visitation. Mary received the visit and felt and experienced the love of God. Mary went in haste to share that very faith and that very love. Kaya, tignan ninyo, nung marinig ni Maria, ni Elizabeth, ang tinig ni Maria, sabi dito, ang sanggol sa tiyan ni Elizabeth ay nagsayaw, tumalon, tanda ng kagalakan. Kaya ang kagalakan, madalas hindi maitatago Parang pabango. Pag ipinahid mo ito sa iyong lieg o inilagay sa iyong mga palad, hindi ito maikukubli. Kaya naman, si Maria ay naging dahilan din ng kagalakan ni Elizabeth. Yan ang isang mensahe sa atin ng pagdalaw ni Maria. Ang anumang tinatanggap natin, hindi lamang para sa atin, kundi para ibahagi. Ilang araw na lamang Pasko na. Ano ang ine-expect ninyong tanggaping regalo? Kasi kuminsan, ang Pasko para sa marami ay pagtanggap ng regalo. Kaya kuminsan, sasabihin natin o sinasabi ng iba,
malungkot ang Pasko ko kasi hindi namin natanggap ang aming bonus. Malungkot ang Pasko ko kasi pinagtaguan na naman ako ng ninong ko. Malungkot ang Pasko ko sapagkat wala akong masyadong natanggap na regalo. Ganyan kung minsan natin binibigyan ng kahulugan ang saya o lungkot ng Pasko. Depende sa dami ng regalo, depende sa kamahalan ng regalo, depende sa kagandahan ng regalo. Pero hindi po ganun ang Pasko. Ang Pasko ay pagdiriwang hindi ng pagtanggap, kundi pagdiriwang ng pagbibigay. Nagbigay ang Diyos. At anong kanyang ibinigay? Ang kanyang bugtong na anak. Ang pinakamaganda. Ang pinakamahusay na regalo. Ang kanyang ibinigay. Sapagkat ang Pasko ay tungkol sa pagbibigay. Kaya kung gusto natin talaga maging masaya ang Pasko natin, huwag nating isipin kung ano yung tatanggapin natin. Isipin natin ano yung maibibigay natin. Ano yung maibabahagi natin. Sana, mga ginigili kong kapatid, sa Paskong ito, ang tanong ay, hindi ako ba'y naging masaya? Ang tanong dapat ay, ilan ang napasaya ko? Hindi yung ako ba'y may tinanggap, kundi ano ba yung naibigay ko? Ang tunay na kaligayahan ay doon daw sa mga nagbibigay kaysa sa mga tumatanggap. Amen. Magsitayo ang lahat. Naging isang karangalan kay Elizabeth ang pagdalo sa kanya ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit ninais lamang ni Maria na makibahagi sa kanyang kagalakan. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na nagtangi sa mga piniling babaeng ito. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon ay, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging masigasig sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpakita ng natatanging pagpapahalaga sa kapakanan ng mga dukha at mga aba sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod at mga programa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at pamayanan naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, tayo bilang isang pamayanan at bilang mga mamamayan naway magsikap na mag-abot ng material at espiritual na tulong
sa ating kapwang labis na nangangailangan ng mga ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa Kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang mga intensyon sa misang ito, gayon din ang ating mga sariling kahilingan. Diyos na aming Ama, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling, sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Manalangin tayo tulad ng turo ni Jesus. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sama
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei Victoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kailan
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang, upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan, makamtang masagana ang ganap na kagalingan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, pasalamatan natin ang ating panauhing choir, ang Thessalonian Singing Ambassadors na nagpaunlak upang manguna sa ating pag-awit sa banal na misang ito. Palakpakan po natin ang ating guest choir. At pasalamatan din natin ang lahat ng mga naglingkod sa misang ito, ang ating mga altar servers, commentator and lector, ang ating mga lay ministers of the Holy Eucharist, greeters and collectors, ang of course ang choir at ang lahat ng mga naging lingkod sa pagdiriwang na ito upang maging maayos ang ating banal na misa. Palakpakan po natin sila. At ako naman po ay nagpapasalamat sa inyo sa patuloy ninyong pagparito at pakikiisa sa pagdiriwang natin ng mga banal na misa. Tapikin ninyo ang inyong mga balikat. Good job. Okay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo't hingin ang pagbabasbas ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama na bugtong na anak ng naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating. At siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig
na puspos ng sigla, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nakatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa na ating pinagdiwang ay tapos na. Humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos.